I-reserve nyo muna yan. Next week or maybe on Wednesday sa ating prayer meeting, you can share yung testimony. But today, we have special events kasi mamaya na nagagawin tayo at celebrate yung mga birthdays ng ating mga kapatid who are here. We're thankful to God that you're all here. At despite of the many difficulties that we are going through, you still manage to make it here. The important thing is handa tayong lahat sa ating Panginoon. Medyo mainit yung church sa kasalukuyan, because all of yung air conditioning units natin are not working. So mas mainam siguro buksan nyo na lang yung mga bintana because hindi yata gumagana yung mga aircon. Ayan. Para mag-circulate ng konti yung hangin. At painit pa ng painit yan. Habang paparating ang Panginoon, pabalik ang Diyos, ay talagang iinit ng iinit yung ating kapaligiran. Sabi ko nga sa inyo, last month alone, in August, 5 bansa ang naka-experience or 6 na bansa ang naka-experience ng apoy, yung pagkasunog ng kanilang mga kabundukan, mga bahay, pati sa gilid ng beach umaapoy. Kauna-unahan yan was Kenya, and then yung Greece, Italy, and then yung Maui, and then yung British Columbia, Texas. Ganon din last Friday lang binaha ang Hong Kong. Grabe yung baha. Kung napanood nyo sa news, after 114 years, mga kapatid, ngayon lang bumaha po ng ganun uli sa Hong Kong. Yung China is still reeling from the effect nung mga dumaan na pagbaha sa kanila. Antindi rin po ng inabot ng China. Although hindi nila sinishare masyado sa kanilang news dahil nga may access na sa internet yung mga tao doon, nailabas din yung mga video, yung extent ng devastation doon sa China. There's even a story there na merong isang tulay doon na gumiba. Ang ginawa ng Chinese authorities, imbis na gumawa ng paraan agad para ma-repair yung tulay, ang una nilang ginawa, alam niyo kung ano? Tinakpan nila ng blue na wall yung view para hindi makita ng mga tao at ng media yung nangyari doon sa tulay. So there is a deception going on. Ayaw nilang ipaalam sa mundo na pati yung China, who projects itself as a superpower, dumadanas din ng ganitong mga pighati. At I've been telling you as Christians to watch, panoorin ninyo, obserbahan ninyo kung anong nangyayari sa mundo, because this is what the Lord told us. Manood kayo, obserbahan ninyo. I will give you signs. The war in Ukraine is far from over. It is escalating. Medyo may bagong ofensiba na gagawin ang Russia. Something's happening in the United States. Something is happening in Saudi Arabia. Something is happening with the BRICS nation. Ang bilis po na nagaganap ng mga pangyayari sa mundo ngayon. And that's why sinasabi ko sa inyo, parang nagkita lang tayo ng linggo. Tapos eto na naman, linggo na naman, hindi mo na matanda. Ano nangyari nung Lunes hanggang Biyernes? Bakit parang sobrang bilis ng panahon? These are part of the signs ng pagbabalik ng Panginoon. Although He said, no one knows the exact day, pero that is only in terms of knowledge. Sabi niya, pati ang Ama lang ang nakakaalam. Ibig sabihin ba nito, hindi alam ni Jesus? Alam niya. Pero, alam niya ito in terms of revelation. Pero, yung exact na oras, hindi niya sasabihin sa atin. Yun ang sinabi ng Panginoon. Pero, if you read, ito yung didiscuss natin mamaya, Matthew 24, sinabi muna ng Panginoon, ito yung mga magaganap bago mangyari ito. Pagkatapos nun, babalik na yung Panginoon. So alam niya yung mga events leading towards the date, but He will not tell us the date because yung Diyos Ama lang sa langit ang nakakaalam nito. Yun ang sinabi niya. But tayo bilang mga Kristiyano, because these things will be revealed to us, you will know when the end is near. And I'm telling you,
all of the elements, ng pagbabalik ng Panginoon is almost here. The most devastating effect at pinaka-potential na mangyari ito during our time in this generation is the happening of World War III. And the Bible says, in this war, 1/3 of the population of the world will be destroyed. Kaya akala natin, saya-saya ng buhay natin, trabaho lang natin, pupunta lang tayo sa church, tatrabaho tayo, We go about our life as if it's not gonna end. But the war is a terrible thing. Tignan niyo yung nangyari doon sa Syria, sa Lebanon, nagyegera sila, sa Ukraine. Dito na lang sa atin sa Pilipinas, Marawi, pinaka-recent. Ang ganda ng Marawi City. But when war came, lahat ng bahay, it was leveled. Walang natira. Maganda, pangit, lahat. Wasak-wasak. And the people have to rebuild. So many people died. Ang daming namatay. Mahirap po ang gera. Wala na tayong mga miyembro dito that will tell us kung gaano kahirap ang gera. Because the war that started in 1942, most of them na nakaabot nito ay patay na. Iilan na lang siguro. Bilang nyo na sa kamay ninyo, yung kung may nabubuhay pa man hanggang sa kasalukuyan. But they will tell you how terrible war is. And these things will happen. Marami pang mga bagay ang magaganap. And the question that is posed upon us Christians today is, kaya nyo ba ito hanggang sa pagwawakas? Can you endure until the end? Let's open our Bibles in Matthew 24 verses 9 to 14. Ang sabi ng Panginoon, "Then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. And many will turn away from me and betray and hate each other. And many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant and the love of many will grow cold." Let's all bow down our heads and pray. Meron pa pala verse 13. But the one who endures to the end will be saved, and the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that the nations will hear it, and then the end will come. Yan. Let's all bow down our heads and pray. Heavenly Father, we thank you for these words. Salamat sa salitang ito na iyong ibinigay sa amin, nawa o Diyos. Maunawaan namin lahat ng bagay na nais mong ihayag sa amin sa umagang ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now look at verse 13. I will leave this on the screen. Sabi niya dito, but the one who endures will be saved. Yung makapagtitiis lang ng lahat nito, ang siyang maliligtas. And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that the nations will hear it, and then the end will come. So the final event that will happen before the return of the Lord is the preaching of the good news. Sa lahat ng bansa, kailangan mahayag muna ang salita ng Panginoon. And then, the end will come. But before that, sinabi ng Panginoon, ito ang mga dadanasin ninyo. In the Bible, the beginning of the end time started with the Pentecost. Pagbaba ng banal na Espiritu sa atin, you are starting to count yung panahon ng pagbabalik ng Diyos. And that's almost 2,000 years. Palapit na tayo sa 3,000 years bago pagkatapos mamatay ng ating Panginoon. But in the Jewish calendar, the counting of the days, yung one day is 1,000 years. And the counting of the days begin at sunrise. Pag sikat ng araw, beginning na yun nung araw nila. That's why yung resurrection ni Jesus Christ, sabi nila, namatay Friday, dapat Saturday, isang araw pa lang. Sunday, pangalawang araw pa lang. But in the Jews, sa kanila ang bilang ng araw,
Friday is one day, Saturday is one day, Sunday is one day already. Ano? Every time that the sun rises, that is one day. Hindi 24 hours ang kanilang pagbilang. Now, our calendar is counted from AD, ano? From the death of Christ, after the death of Christ. So, that is 30 years, ano? Yung beginning ng pagbilang natin is 30 years, ano? From the death of Christ. Doon natin binibilang yung ating kalendaryo. Now, 3 days or 30 days, 3 days after the 3 days after the death of Christ, if you count it as 1,000 years, will be about 2030. Ano? 2030. The rising of the sun in 2030 will mark the 3,000th year simula nang namatay ang ating Panginoon. And His resurrection is predicted, He's coming back again. It's supposed to happen on the 3rd day. Ng ikatlong araw, kagaya ng kanyang resurrection. He will come to the earth. Now it's 2023. If we believe this prediction, we only have 7 years. And sa panahon po ngayon, sabi ng Bible, kailangan ma-preach muna yung gospel sa lahat ng mundo. Sa tingin ninyo, sa current state of technology that we have, ilang tao na lang sa mundo ang hindi pa na nakakarinig ng tungkol kay Jesus? Almost everyone, pati mga Chinese na nasa bundok, may revival ng churches sa China. Nagsisimba sila sa loob ng kuweba. Wala silang Biblia. Pero they're doing it. They're enduring it. Would you imagine a church without a Bible? Yung mga miyembro walang Biblia? And I remember this story, a pastor na ipuslit siya sa China. Sabi sa kanya, pwede bang mag-preach ka? Ano? Alam niyo ang preaching sa kanila? Halos 12 oras. Almost 12 hours, 14 hours. Nag-i-start sila ng alas 5 ng umaga. And then mag-e-end sila ng alas 7 ng gabi. Kasi tatago sila sa ano. Kasi kailangan, hindi sila makita, kailangan madilim pa, nagta-travel na sila papunta dun sa lugar. Yung sa mga kuweba-kuweba, yung mga liblib na lugar kung saan sila magkikita-kita. At kailangan pag uuwi sila, madilim na. Para hindi rin sila makita ng mga pulis, ng mga sundalo na naglalakbay pabalik sa kanilang mga tahanan. So pumayag siya, one day. Pagkatapos ng service, sabi sa kanya, pwede bang bumalik ka uli bukas? Ano? Tapos mag-preach ka uli mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Eh sabi niya, anong ipipreach ko? Lahat, sabi niya. Lahat ng kaya mong i-preach mo. Pagkatapos ng second day service nila, kinausap na naman siya ng elders ng church, pwede ba ikang bumalik ka bukas, alas 5 hanggang alas 7? Ano ikang ipipreach ko? Lahat ng hindi mo pa na ipipreach. 5 araw, sunod-sunod, he was being asked to preach about the gospel and everything he knew about the gospel. And then he realized kung bakit ganun kauhaw yung mga tao. Bakit willing silang makinig ng preaching ng 12, 14 na oras? You know why? He realized they don't have a Bible. Wala silang Biblia. At ang paraan lang nila para makabasa, makarinig ng salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pastor na ito who is bringing to them the message of the Lord. Kaya uhaw na uhaw sila. Kayo, may Biblia kayo sa bahay? Nasaan ang Bible nyo ngayon? Nasa app, nasa phone natin kadalasan. But lahat tayo dito, sigurado binigyan ng Biblia. Sino dito hindi nabigyan ng Biblia? Every one of us has a Bible. Amen? Lahat kayo nabigyan ng Biblia, tama? Pati mga bata, binigyan natin ng children's Bible. The question is, anong page ka na? Nabasa mo ba? Binuklat mo ba?
O baka yung Biblia mo, kung naibigay sa'yo, makintab pa. Hanggang ngayon, makintab pa rin. Alam niyo yung nangyari doon sa China because this church has no Bible? You know what they did? Nag-smuggle sila ng Biblia. Kaya imagine niyo yun. Sa atin, libre, pinamimigay ang Biblia. Sa kanila, i-smuggle mo. Pag nahuli ka kasing nagpupuslit ka ng Biblia, makukulong ka. Pwede ka pang mamatay. So, idinaan nila ito sa backdoor ng China, kung saan binyahe para makapasok lang sa kanila yung Biblia. And when the Bible came, nung binuksan ng pastor yung mga maleta, mga kahon-kahon na may mga Biblia. Alam niyo kung anong ginawa ng mga inchik? Nung nahawakan nila yung Biblia, nilagay sa dibdib, niyakap, at umiyak. At umiyak. Kasi sa haba ng panahon, na wala silang Biblia, ngayon lang sila nakaranas na mababasa nila yung salita ng Diyos. Wala tayo sa kuweba. Kung di lang sira yung aircon natin, may aircon pa tayo. Pero pag papunta na tayo sa church, hindi pa tayo pumupunta ng madaling araw. Medyo late na nga tayo sa pagpunta natin dito sa simbahan. Pero pag gising mo sa umaga, instead of preparing for the church, anong una mong gagawin? Saan ba yung cellphone ko? Sino nag-message sa akin? Woke up like this. Now, we're not preparing for church. And this is not even the worst part of it. Naandito pa lang tayo sa madaling panahon. But the Lord said, the worst time will come. You will be arrested. You will be persecuted. The people will hate you for who you are. At nakikita na natin to, it's happening in the United States. Yung mga pastor na nagpipreach sa daan, inaaresto. Bakit? Kasi na-offend yung mga LGBTQ, HIJK, LMNOP. Na-offend dun sa sinasabi niya na ang pagiging bakla ay pagiging makasalanan. Offensive daw yon. So they will be arrested. And I saw this pastor, napakabata nung pastor, I think he's just a youth leader. Merong gathering ng mga LGBTQ. May tugtog sila doon. Ang lakas-lakas ng tunog. Bug, 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 bug. Yeah. Sayawan, nagwe-wave ng flag. Pagkatapos, there is this one pastor na ang dala-dala niya maliit na speaker lang. Tapos, nagpipreach siya doon sa gilid ng daan. Pinuntahan siya ng pulis at inaresto. Alam niyo kung anong reason? Meron daw batas sa kanila, I don't know what part it is in the United States, na bawal ang amplified sound. Bawal ang amplified sound in public. Yung kanya speaker na maliit, yung nandun, mas malalaki pa rito sa mga speaker natin yung ginagamit. Pero siya lang ang inaresto. Why? Is it because of the amplified sound? No! Kung nagtutugtog lang siya doon ng rock and roll at nag-rap siguro doon, hindi siya huhulihin. But the problem with him is that he started preaching about Jesus. And he got arrested. Sa Pilipinas, hindi pa ganyan. But believe me, this time will come. Kaya habang ini-enjoy pa natin ito, na nakakapagsimba tayo, that we are listening to the Word of God, we can sing about the Lord. Enjoy it. Because this day will not last forever. The time will come when the world will hate you for being believers of Jesus Christ. Kung yung Amerika, na napakayamang bansa, napakalaki ng impluensya, can do this, kaya nilang gawin ito, how much influence ang pwede nilang ikalat sa mundo? And you can see that it is spreading. Kumakalat talaga yung ideolohiya na ito, na yung babae ay pwedeng lalaki, lalaki pwedeng babae, yung mga kriminal pwedeng malaya.
Would you imagine in San Francisco today, may problema sila. San Francisco, California. Sa San Francisco, nag-aalisan ang mga malaking tindahan. 35% of yung mga mall, yung mga pwesto, bakante. Pati mga restaurant umalis. You know why? Because they passed a law na kapag nagnakaw ka ng $900 pababa, sa atin that's almost 50,000 pesos. It will only be considered as a misdemeanor. Ibig sabihin, hindi ka ikukulong, hindi ka i-require na piyansahan. Para ka lang papaluin sa kamay. Bad ka. Nagnakaw ka ng $900. You know what happened in San Francisco? Nagkaroon ng epidemic of looting. Alam niyo yung looting, yung papasukin na lang yung isang shop tapos lilimasin ng mga tao. Lahat ng tinda doon. Pati restaurant, wala silang magawa. There was utter chaos in San Francisco. Kaya hindi ako pupunta sa San Francisco. Bukod sa wala akong pamasahe papunta doon, magulo doon. Magulo ngayon sa Amerika. And even in California, the entire state of California, recently, they tried to pass a law na ginagawang heinous crime yung child trafficking. Yung, alam nyo, yung the second biggest syndicate in the world today, yung pinakamalaking sindikato sa buong mundo ngayon, is now child trafficking. Human trafficking. Malapit niya nang overtaken yung droga sa pinakamalaking illegal na negosyo sa buong mundo. Nilampasan niya na ngayon yung illegal arms trade, yung bentahan ng mga armas. Ay bilyon-bilyon ang halaga nun. Nilampasan pa siya ng human trafficking. That's why yung mga Kristiyano doon is trying their best para i-elevate yung consciousness at gawing matindi ang batas laban sa child trafficking. And you know what happened in California? It was defeated, yung batas na yun. Hindi ipinasa ng mga kongresista nila sa California. They don't want harsh penalty para do sa mga child traffickers. There is a movie today, The Sound of Freedom. It is a movie that is produced by Christians. And this is about si Tim Ballard, na dati siyang Homeland Security agent sa Amerika. Nag-resign siya. At dinedicate niya yung buhay niya para habulin yung mga child traffickers. He was able to save 5,000 na mga bata na hawak-hawak ng mga sindikato at ibinebenta yung mga bata. Yung iba, ginagawang prostitute. Yung iba, pinapatay. Kinukuha yung mga internal organs, ibinebenta sa black market. Today, there is what you call the black web in the internet. Hindi ito Google. This is the black web. At dito sa black web, you can buy everything, pati tao. Pwede mong bilhin dito. Armas, plutonium, uranium, everything is for sale in this black web. At dito pati mga bata ibinebenta. And you know what is the estimate nitong sina Tim Ballard, yung nakapag-save sila ng 5,000, pero sabi niya, this is a small portion. There are about 5 million children today as we speak. 5 milyong mga bata ang kinikidnap at nakidnap na at ibinebenta ngayon sa black market. Bakit niya in-overtaken, malapit niya ng overtaken ng droga? Kasi ganito yon. If you have 100 million pesos worth of drugs, pag binenta mo yan, wala ka nang ibebenta uli. Magpuproduce ka ng bago. Pero ang isang bata, pwede mong ibenta 5 beses hanggang 10 beses sa isang araw hanggang sa mamatay itong bata na ito. Children as young as 5 years old are being prostituted. Ibinebenta. And what is the world saying? Nothing. Kaya nagkakagulo ngayon sa Amerika doon sa border nila. One of the issues there, dito dumadaan yung mga batang kinikidnap ng mga child traffickers at ipinupuslit sa Amerika. Amerika!
Would you imagine, in the United States, supposedly a Christian nation, and this is happening? And you know what happened to this movie? The Sound of Freedom? Hanapin nyo sa Netflix. Hanapin nyo sa Disney. Hanapin nyo sa mga sinihan. Hindi nyo makikita sa Netflix. It's not in Disney Channel. You know why? They don't want to show it. Ang hirap-hirap hanapin ng pelikula na ito. Because those who are in the industry, pati sa film industry, ay bahagi ng child trafficking syndicate na ito. And this will expose a lot of politicians, pati mga politiko, gobyerno, bahagi nito. If this is happening in the governments today, governments, hindi lang ito sa Amerika, maraming mga bansa this is happening. Pati sa Pilipinas, may mga sindikato na ito. Nagtataka ba kayo, bakit dito sa Pilipinas, yung may investigasyon sa Senado, tingnan nyo kung sinong mga involved doon sa mga sindikato, yung katiwalian, yung nakawan. Puro mga nasa gobyerno. Pulis, sundalo, senador, congressman. Kaya lang, wala namang nakukonvict. Ang mga, kung may makonvict man, yung mga pitchi-pitchi lang. Ika nga nila. Pero yung mga malalaking isda, yung mga buwaya talagang malalolong ang laki, hindi mo mahuli. So what is happening to the world today? The world is becoming more and more evil. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold. Nanlalamig na ang mga tao sa Panginoon. And this will be the trend na magaganap in the next years to come. There will be a final push. Yung sabi, mayroong revival. The revival happened many years ago. We are at the final end of the revival. Patapos na yung final push ng Panginoon for the revival bago siya bumalik. Because the gospel has been preached to almost everyone. Konting-konti na lang mga kapatid ang hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. And this is the challenge for us. Nasaan ka doon in that great scheme of things? Ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya mo pa ba? Can you still endure it? Kung yung pag-church lang na nagiging problema natin, paano pa yung mas mahirap na ipagagawa ng Panginoon? Matthew 24, if you read the entire chapter, this speaks of the return of Jesus Christ. Tungkol ito sa pagbabalik ng Panginoon. At sabi niya, yun lang mag-i-endure nito ang siyang maliligtas. Paano yun? Sabi mo, Pastor, akala ko ba pag tinanggap ko si Jesus, wala na akong kailangan pa para maligtas. Ngayon pala, mayroon pang I have to endure until the end. May paghihirap pa pala. Ano? Ang sabi ng Panginoon sa atin in James chapter 2 verse 17, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Tama yung sinasabi natin. Kailangan natin ng pananampalataya sa Panginoon. Pero sabi rin ng Biblia, kapag ang pananampalataya mo ay walang pagkilos at walang gawa, ito ay patay. Pero magtatanong na naman kayo, akala ko ba, Pastor, I am not saved by works? But by the grace of God, tama po kayo. There is nothing wrong with that. Because in Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He has planned for us long ago. Dito sa Ephesians, sabi ng Panginoon, we are saved by grace. Biyaya ng Panginoon ang magliligtas sa atin, ang nagligtas sa atin. Pero, ang pagliligtas sa yan ay para saan? So that we can do the good things He has planned for us long ago. Anong ibig sabihin nito? Hindi ka niligtas dahil sa mabuti ka. Pero dahil sa ikaw ay niligtas ng Panginoon, may plano ang Diyos sa iyo na gamitin kang gumawa ng mga mabubuting bagay.
Kung pagkatapos mong kang iligtas ng Panginoon, wala ka nang ginagawa na mabuting bagay, nakaupo ka na lang, kuyakoy ka na lang sa bahay, a-attend ka ng church, o kaya ay naandito ka man sa church, hayahay ka pa rin dito, ni hindi ka nakapagdala ng isang kaluluwa sa Panginoon. Asan yung good works na sinasabi ng Biblia para sa'yo? When the Lord says good works, hindi ibig sabihin ito, mamigay lang tayo na mamigay ng charity. Mamigay ng pagkain, mamigay ng... All of those things that we do in church, yung ating mga love meal, yung yung love meal coupon natin, all of that is supposed to be designed to win souls. It's not the end in itself. Hindi natin yan ginagawa para maging charitable institution. Walang silbi ang ating gagawin kung hindi nito mailalapit pati ang mga deaf sa Panginoon. If the deaf will not be near God, then we have failed. If the poor children cannot be near God, then we have failed. This is the good works na sinasabi ng Panginoon sa atin. That's why it is difficult. Mahirap po itong ginagawa natin. I'm telling you. This is not easy. Kaya for those of you who are in the ministry, na nakakaranas kayo yan, well, congratulations. You're in the enduring part. Being saved does not mean that you will not longer do anything. You are compelled to do good works and to endure the coming trials and persecution. Dadating at dadating po yung persecution na yan sa atin. Enjoy this liberty that we have while you can. Kasi kung ito pong madali, hindi pa natin nagagawa. Kapatid, paano ito? Pagdating na sa dulo at pahirap na ng pahirap. Paano na? When it's time to go to church, di ba? Ang bigat-bigat na ng paa mo, kasi napuyat ako kagabi. Kasi marami akong bakit di ka nagpunta sa church? Kasi may labada kami. Kasi magluluto pa ako. Kasi Sunday lang ako nakakapamalansya. Yung iba nga, sabi ko, nagpe-pray, magkatrabaho. Lord, bigyan mo lang akong trabaho para makapaglingkod ako sa iyo. Naawa si Lord, binigyan ng trabaho. Pagdating ng Sunday, wala sa church. Nasaan ka? Lord, may trabaho ako eh. Hala. Di ba? Is that enduring? Yung ba yung sinasabi natin that we will endure up to the end? Na wala ka pa sa persecution stage, kapatid. Tinetempt ka pa lang ng demonyo about material things. This is not even the difficult part. You are still in the easy part. Temptation pa lang ng mundo ang kaharap natin. Bumibigay ka na. Paano pa itong mga persecution na ito? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Yan ang kanta na. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Yay! Masayang tunay. Yay! Kaya pag nagka-problema, ay hindi pala masaya. Ayoko na maging Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. But it's not problem-free. Hindi ibig sabihin nito wala tayong problema. Ang ibig sabihin nito, yung awit na yan, kahit may problema ka, yung Kristiyano masaya pa rin. It is not the circumstance of your life that determines whether you will be happy or not. But it is the presence of God that determines kung masaya ka o hindi. Kasi pag alam mong kasama mong Panginoon, wala kang ibang choice except to be happy. Amen? Kapag ikaw ay Kristiyano, pero kung pinagdadaan ng pagsubok o paghihirap, kabahan ka na, kapatid. Baka hindi ka pa talaga Kristiyano. Yung mga Kristiyano, ngayon, the world is changing today. Even Christians today are changing. Dahil dito sa pagkakauso nitong prosperity gospel. You know, I watch it in Facebook, on YouTube, and the pastors are always encouraging members, give. Ano?
Give to the pastor. I-bless nyo yung pastor ninyo para i-bless din kayo. At yung mga tao, magbibigay naman talaga, which is good for the church. But the intention of the giving is not to bless the church. The intention is para ibalik sa akin ito ng Panginoon. Para ka lang tumataya sa kasino. Mas malaki ang pusta, mas maganda ang return. People are no longer giving because they love God. People are giving because they love the return. Ang inaasahan nila ay yung pagbabalik. Nang ibinigay na yan, kagaya ng pinangako ng Panginoon. Sabi nila, ito raw ang pangako ng Diyos. Hindi pinangako ng Diyos sa ating gagawing tayong milyonaryo. Nasabi ng Diyos, ibabalik niya yan sa atin, siksik, liglig, at umaapaw. Pero hindi ibig sabihin, santalaksang pera ang ibubuho sa iyo. Pero people today have interpreted it like that. Na kailangan, ang ibabalik sa akin ng Panginoon, sangkaterbang pera. Yung hindi na maubos-ubos na pera. But this is not what the ministry is all about. Jesus said, there will be enduring. Ibig sabihin, may hirap yon. Mayroong pagsubok na dadaanan tayo. Pag hindi ka dumadaan yung pagsubok na yan, ay baka hindi ka talaga Kristiyano. Sino ba yung gusto ay laging enjoyment? Gusto ay laging masaya? Sino gusto yung nilalasing tayo sa kasiyahan? O, si Satanas yun. Kaya be careful kapag sa tingin mo, parang ang saya-saya na ng buhay mo. Maybe the reason why you are so happy is that because you are not carrying the burden of other people. Hindi mo kinakarga yung burden ng iba. Kaya para sa iyo, para ang saya mo lang. Eh kasi nga, wala kang pakialam sa ibang tao. Eh di ang saya mo nga. If all of us will just be worrying about ourselves, mas marami tayong pera. Kasi wala tayong iintindihin eh. Mas marami tayong oras. Church pa ba ako? Practice pa ba ako? Akanta pa ba ako? Wala na yan. Ipang-chichismis ko na lang ito, yung oras na yon. Diba? Pang-ninegosyo ko na lang, yung ibigay ko sa simbahan. Pambibili ko na lang ng kung ano-ano. Ibibigay ko sa church. That's more for us. But that is not what the Lord wants for us. Jesus warned us that there will be trials. There will be fire in our lives. Tandaan ninyo ito mga kapatid, magkakaroon ng mga pagsubok, magkakaroon ng mga apoy sa buhay natin. But don't despair. Kasi inireveal na sa atin ng Panginoon, these things will happen. You will be persecuted. There will be trials. People will hate you. Maiinis sa mga tao sa inyo. Tatawagin kayong ipokrito. At kung ano-anong pangalan ang itatawag sa inyo. At sabi niya, only those who will endure will be saved. Tayo lang na makapagtsatsaga at magtitiis ng mga bagay nito ang totoong maliligtas. You know why? Because Satan knows the power of the name of Jesus. He knows that the people will be saved only through Jesus. Kaya ang gusto ng demonyo, alisin si Jesus sa buhay natin. He is slowly being replaced ng kung ano-ano mga bagay, even in Christians. Sa buhay ng mga Kristiyano, they are presenting a new type of Jesus. Yung Jesus na pangmayaman, na Jesus na nagbe-bless lang, Jesus na nagbibigay lang ng pera, ng fame. No one wants to carry the cross of this Jesus of the gospel. The true Jesus of the gospel endured many things. Hindi siya Santa Claus. Pero ang tao ngayon ang gustong Jesus, yung Santa Claus. A Jesus that will make them feel good. People go to church kasi, bakit ka pupunta sa church? Down na down ako. Lobat ako, lobat.
Ginawa mo pang charger yung Panginoon. You know, when we come to church, we are not here to be recharged. Alam niyo ba yun? We've been doing it wrong. Many people will say that, I go to church, I want to be recharged, I want to be energized. You know why we come to church? We come here to worship. That's the reason why we are here. This is not about you. This is not about me. This is not about our singing. That's why when you come to church, come prepared. You must come prepared. Because this is not about you. It's about our God. We come here to worship the one true God, the King of Kings, the Lord of Lords. Kaya tayo naririto upang magpuri sa Kanya. Hindi lang para makinig kay pastor. Sa music ministry, para madala ng tugtugan o awitan, hindi. That's not the reason why we're here. I come here to worship God. Amen? And when we come here, we come prepared. Ano man ang mainit man, na traffic man, nasira man yung sasakyan mo, o ano pa man ang pinagdaanan mo, you come here. Umiiyak ka man, masaya ka man, may sakit ka man, maina man ang katawan mo, mainit, umuulan, you come here. Why? Because I come here to worship. I come here to worship my God. Kaya pag dumaan tayo sa panahon ng pagsubok na ito, mga kapatid, and it will come to you, this is your testing ground. Sabi ng Panginoon, only those who will endure. Are you going through problems today? Kapatid, may problema ka ba? Kapatid, may sakit ka ba? Kapatid, wala ka na bang pera? May problema ka sa asawa mo, sa anak mo. So many other problems that you are worried about. Ang dami mong iniisip. Ang dami mong concerns sa panahon na ito. Are you about to give up? Pakiramdam mo ba parang sobrang hirap nito, hindi ko na siya kaya? Dumating na ba kayo sa punto ng buhay nyo na ganun? Parang ayaw ko na. Parang ang hirap naman magmahal ng mga tao. Because all I get is betrayal. Gagawan mo sila ng mabuti. Lulukohin ka lang. Mamahalin mo yung isang tao. Tatalikuran ka lang. Pauutangin mo yung kapitbahay mo. Nagkaroon ng amnesia. Nung due date na. Nung bayaran. Di ba naiinis ka? Nagagalit ka. Para iisipin mo, wag na nga lang. Wag ko na nga lang tulungan itong mga ito. Wag na nga ako mag-church, wala namang nababago sa buhay ko. Nung nag-umpisa ako mag-church, mahirap ako. Ngayon, mahirap pa rin ako. Pakiramdam ko nga, mas mahirap pa ako ngayon. Financially, kaysa nung nag-umpisa ako mag-worship sa Panginoon. So isipin mo, wow! Tama na to. I have to give up. Suko na ako. Wala namang nababago sa buhay ko. May karamdaman ka. Lumapit ka sa Panginoon. Kaya ka nga lumapit sa Diyos. Sabi mo, Lord, may sakit ako. Pagalingin mo ko. Pero, hindi ka naman gumagaling. Kaya ang sabi mo parang, tama na nga. Punta na lang kay Mang Kepwing. Baka pag pinahiran ako ng mga dahon ng banaba, umayos pa ako. Sa Panginoon, napapagod lang ako. Church ako ng church.
Serve ako ng serve. Pero pakiramdam ko parang wala lang. Parang pakiramdam mo, nadidinig ba ako ng Diyos? Pinakikinggan niya kaya ako? You know why I can tell you this? Kasi naging ganun din ako. There was a time I asked the Lord, are you listening to me? Pinapakinggan mo ba ako? Sabi ko, nanghingi ko ng tulong sa'yo. Sabi ko, baguhin mo ako. Binugbog mo lang ako eh. Parang wala naman akong tulong na natanggap mula sa'yo. And that's why I spoke to God as if meron akong karapatan na magreklamo sa Kanya. Na para bang may utang siya sa akin. But the truth of the matter is, ako ang malaki ang utang sa Panginoon. Everything that I have came from Him. Everything that I have belongs to God. Nothing that I have is truly mine. Pero hindi ko nire-recognize yun. Hindi ko kinikilala na iyon ang katotohanan. That's why malakas ang loob kong magreklamo sa Kanya. But I never realized that I am in the enduring part of the gospel. Ang una niyang itinuturo sa akin bilang mga Kristiyano, una niyang tinuro sa akin bilang Kristiyano, kung papaano maghintay, kung papaano magtiis. Kasi kung lahat ng bagay ay iaabot nyo lang sa inyong mga anak, sa mga anak na lang natin, pansinin ninyo, kung lahat ng gusto ng ating anak ay ibibigay mo na lang sa kanya, what's gonna happen? Ano mangyayari? Spoiled brat ang meron. Anak na walang disiplina, anak na walang pangarap, anak who will be totally dependent sa bigay-bigay lang sa kanya. But God taught me a different lesson. That you have to go through this fire. Kasi gusto ng Panginoon ilabas mula sa inyo ang pinakamatining na version ninyo. The purest gold out of you. Kung Kristiyano ka, dapat amoy usok ka. Dahil dumaan ka na sa apoy. Amen? Amuyin nyo nga yung katabi nyo. Kung amoy usok. O amoy hindi nag-Rexona. Kasi mainit dito sa loob. But kidding aside, kung kayo po ay dumadaan sa problema ngayon, huwag kayong matakot. Kayo ay magalak. Because you are part of the gospel. Ikaw yung sinasabihan ng Panginoon that only those who endure will be saved. Amen. Yes, the grace of God will save us. But there is work to be done. There will be testing. There will be trial. That's why He is encouraging us. Do not be afraid. The Bible says. 365 times sinabi sa Biblia, do not be afraid. And we have 365 days in a year. Amen? So, ibig sabihin nito, araw-araw ng buhay natin, sinasabi ng Panginoon sa atin, do not be afraid. Huwag kang matakot. You can endure this, kapatid. Kaya mo yan. This problem that you have today, kaya mo yan. This sickness that you are suffering from, kaya mo yan. These financial problems that you are struggling from, kaya mo yan. Yung problema mo sa anak mo, sa asawa mo, kaya mo yan.
We have no other choice kundi kayanin ito. Because the Bible says, Jesus said, the Lord said, you have to endure this hanggang sa dulo ng ating buhay. Hindi yung comfort, hindi kayamanan, hindi kasiyahan ang magsasabi kung maglilingkod tayo sa Panginoon o hindi. Kung si Jesus ang mananatiling Diyos ng ating buhay. It is our faith in Him that says, you are my God. You are my Lord. You are my Savior. And you will make things all right. You will make me endure to the end. Hanggang sa dulo, Lord. Kakayanin ko to. Kakayanin ko to. Sino sa inyong mga may problema sa buhay ngayon? Taas ang inyong kamay. We have problems in our life. Keep your hands up. Keep your hands up. Now tell God, Lord, kakayanin ko to. With you by my side, I will endure till the end. Let's all stand up and pray. Hallelujah. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat sa iyong mensahe sa aming lahat sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, we can no longer hide it sa iyo o sa aming kapwa. May kabigatan kaming mga dinadala, Lord. So many failures, so many disappointments. Maraming mga taong tumalikod sa amin, Panginoon. So many people betrayed us. So many people made us angry. So many failed plans, Lord. Ang dami kong plano pero pumalpak lahat, Lord. And every day, Lord, hindi ko may tatago sa iyo yung dami ng luhang pumapatak sa aking mga mata because of these disappointments. And I ask myself, Lord, when is this gonna end? And I ask you that, Lord, when is this gonna end? Kailan ito matatapos, Panginoon? At hindi ko itatanggi sa iyo, Panginoon. Alam mo, nanghihina ako, Lord. I am getting weaker and my faith is being tested. And today, Lord, as you speak and as I listen, I can hear you talking to me. Lord, ako'y kinakausap mo. Alam na alam mo, nanghihina na ako. But we thank you, God, for reminding us. Thank you, Lord, for speaking to us that we need to endure all of these things. Kailangan naming lampasan ang lahat ng bagay na ito. Sapagkat kumpara sa mga bagay na darating in the future, this is nothing. And all I want, Lord, is to be able to perform this task na inassign mo sa amin. Let me do these good works, Lord, na inihanda mo para sa amin. Let me do the task of preaching the gospel sa lahat ng sulok ng mundo. With all my heart, with all my soul, with all my energy,
With all my life, Lord, I will put it on the line, and I will tell the world that you are my Lord, you are my God, you are my King, and you are my Savior. And the world will know that you will come back, na ikaw ay babalik dito sa mundo. At Panginoon, kami ililigtas mo. At gagamitin ko lahat, Panginoon, lahat ng aking kapangyarihan para maihayag ang katotohanan na ito. Through all these problems and all these difficulties, Lord, we will endure. Faith without walls and love without borders. This church, Lord, will endure. We will preach the gospel to the ends of the earth, and you will be with us till the end, Lord, till the end. And we thank you, God, for your mercy. We thank you, God, for your grace. And we thank you, God, for this salvation that was offered to us through your dying on the cross. And all this, Lord, we proclaim in the mighty name of our Lord, our Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah.